The next member to interpolate is Congressman Zia Alonto Adjong. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Taguba, I'd like to address my questions to Mr. Taguba. Would you mind if I address you, Mark, instead? Oh, yes po, Your Honor. Kasi binabasa ko yung judicial affidavit. You're 33 years old, right? Yes po, Your Honor. You're 30. Balikan ko lang yung mga katanungan ng mga kasamahan ko kanina para matahin natin kung the reason why you're here. Precisely because of your involvement sa kaso na kinaso sa inyo. I believe you've been convicted, no, na reclusion. Ano yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in on the case that you've been facing or you have faced a couple of years ago. Tinanong ka ni Congressman Flores, what year did you enter your business sa tracking? Tama ba tracking yung business nyo? Yes po. Ang sinabi nyo is 2017? Yes po. 2017. So, when did the case filed before the courts? 2018 po. So, isang taon ka lang nasa tracking business Opo. bago ka nakasuhan. I-check ko po dun sa... Yeah, kasi wala parang, po kasi sa akin dito yung affidavit ko. I believe, Mr. Chair, yung sa kaso, yung when the Senate started investigating the case, and even sa House of Representatives, anong taon yun? Tatandaan mo ba? 2018 po. 2018, di ba? 2018 po. Tama? Okay. Opo. Gusto ko lang maintindihan yung relationship between the tracking business, your logistics, and that of the consignee. Kasi yun ang gusto kong maintindihan. Mukhang nandoon yung negosyo, no? Yung involvement mo doon, di ba? Na-mention mo, yung consignee EMT, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay. Yung pagpunta mo doon or pag-reach out mo doon sa EMT, ito ba ay in-advise sa'yo or kailangan mong gawin? Ito po kasi, hindi ko na maalala masyado yung circumstansya nito. Pero yung ano po ata niya to eh. Basta kamag-anak po nung may-ari nung EMT, ang lumapit po sa akin na yun nga, ito yung meron siyang consignee na pwede niyang ipagamit. Hindi ako nagkakamali, si Dio po yun, pangalan niya. Tapos, ayun nga, kinuha ko yung ginamit ko yung consignee niya, EMT. Sinabi niya, royalty fee, 1,500. In peso ba ito? In dollars? In peso po. In peso, okay. So, what prompted you to reach out? Kasi kailangan ba ng tracking business na may partner ng consignee? Tama ba? Hindi po. Kasi nga po, magsisimula po yan, may nag-i-inquire sa akin na, kunwari, ito po si Hong Fei. Dahil si Hong Fei po, hindi naman siya accredited dito sa Pilipinas. Oo. So, kailangan niya ng consignee na magagamit para makapagparating siya ng mga shipment niya. So, kailangan ng consignee. So, doon dadating yung consignee for hire na CMT. Gagamitin siya doon sa papel. Pero, wala siyang kinalaman doon sa shipment talaga. Hindi siya may-ari. Okay, so ibig sabihin, dinideclare lang yung consignee na siya yung may-ari ng shipment na yon, pero actually hindi talaga siya. Yun ang question kanina ni Congressman Jinky Luiso. Tama ba? Yes po, Your Okay, Honor. tama. So, meron kasi dun sa judicial affidavit mo, gusto ko lang i-quote ha. Sabi mo dito, you mentioned that all brokers were imposed this weekly TARA system and made to deliver amounts to various offices equivalent to the number of containers that I am able to successfully process for release in a week. So may mention ka dito brokers, no? Ito yung brokers, ano naman ang participation niya dito in all schemes of this transaction? Siya po yung magla-lodge, siya po yung magsasign, accredited broker po siya. So siya yung pinakakailangan para mag-sign ng document, para makapagparating dito ng mga container. Okay, para sa ating mga kababayan, yung mga bago lang ha, ikaw tracking business ka, hindi ho ba? Yes po. Naghahanap ka ng consignee, no? Yes po. Where exactly the brokers play? In the middle or after you have already you have already consumed your transaction with the consignee? Nasa middle po ata siya. Kasi
Pag nag-inquire sa akin, itatanong ko sa kanya. Kasi siya yung customs broker. Siya yung nakakaalam So kung siya magkano. yung, kumbaga, sa makatweet, siya yung nag-arrange Oo. na doon sa loob. Ang pinakatrabaho ko lang talaga is, ayun nga, tracking, papatong ko rin yung sa akin, yung all-in. Pero siya talaga yung more on sa Bureau of Customs po. Okay. May sinabi ka kasi dito, may ginamit ka dito sa yung kinote ko sa affidavit, judicial affidavit mo. Sabi mo, ini-impose ito weekly yung TARA system. Balikan ko lang yung TARA system and explain ko sa iyo. Paano to ini-impose? Sino ba yung nag-i-impose sa inyo ng mga halimbawa, sa negosyo mo, nasa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-i-impose sa iyo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang, kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes. So, alam mo, paano yung sistema na ganun? Sino nag-i-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga, magsisimula yan, syempre, pangaharas nila. I-hold nila yung mga parating nyo. So, doon mo sila makikilala. So, ayun, aaregluhin mo yung iyong container. So, sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos nung problema namin. Ni-refer niya po ako sa Davao Group. So, yun po yung TARA system nung panahon na yon. Kasi sila lang ang may control nung mga alert command center po eh. So, ang nag-i-impose nitong TARA system ay yung grupo nila, sino yun? Yung na-mention mo, Jojo Bacod? Yes po, yung Davao Group po. Yung Davao Group, Yes po. ang nag-i-impose nitong TARA system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores. The reason why you've reached out, sila bang nag-reach out sa'yo? Ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacod. Mhm. So, yun po, mga December po yun puro hold po lahat ng mga container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group, naayos niya yung mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. Yun nga, nagpakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila, kundi ma-hold yung mga container mo. O so ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's your entry to knowing si Jojo Bacod at saka Davao Group. Tama ba? Yung ginawa kasi yung experience mo, base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment. Ang harassment meaning, yung mga in-expect mo ng mga shipment mo, hindi dumating or ginawang, pag may pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who is in the inside, who more or less has influence and know the people who to top para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, itong mga shipment na nailabas mo, ito ba ay ginamit mo rin the same consignee? Tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, tsaka Integrity. Tatlong consignee po yun. So, nung tapos na yung transaction nyo, yung first na transaction nyo, kasi naging successful, no? Bakit ka continuous nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group. Kasi that's the reason why you're here right now, di ba? Dahil Yes. kaso. Bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na in-expect mong pumasok na baka maahras? Yes po, kasi yun po yung trabaho ko nandoon po sa linyahan na yun So, dahil nakakonect na ako sa kanila, so mas madali ko mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with due Yes, please. indulgence Yes. of... Yes. Gusto ko maintindihan, Mr. Chair, sino yung binabanggit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Kasi po, tama po yun, sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared. Correct? Yes po. Kaya nag-reach out ka sa Davao Group. Yes po, Your Tama? O tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, Major Kaskolan,
Bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments, but there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming, Yes, Your ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong, Very true, Your Honor. sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, And ano itong tanong ko, ha? Bakit nakakapasok sa customs yan? Sir. Pagkatapos mo sagutin yan, Yes, sir. I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay comes- lang ang puso ko. Yes, sir. Comes Malakas ang puso ko. From, yes, sir. Sir, it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, with indulgence of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs officials? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major So it- Kaskolan, and- that can be declared, but you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. But If you most- go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What Yes. I'm saying right now is this. Ito binanggit na ni Mark Taguba, umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun, na kung ano ang laman ng container di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, ano sabi mo kanina? Mga general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasok mo ukay-ukay? Yun po, hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau of Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero Oo. yung Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas. Correct? yes po. Nag-reach out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, Congressman Sia. Thank you, Mr. Chair. May tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Yes, balikan ko lang yung tanong ko kanina kasi gusto ko lang ma-compartmentalize yung issue. Ibig sabihin, meron ng transaction dito with the Davao Group and dito yung hindi ito connected. Congressman Sia, gusto nyo ng chocolate? Ito, meron akong patchy, Hindi smuggle to, Gusto ko lang para maintindihan po natin, Mr. Chair, yung reason kung bakit nag-reach out ka sa Davao. Kasi sa nakikita ko, dalawa kasing sitwasyon itong nangyayari, di ba? Na-establish mo kanina yung reason kung bakit nag-reach out ka. So mayroon ka ng, hindi lang sa hindi ka mahaharas, meron ka pa ring protection, di ba? Kasi na-enroll ka na doon sa Davao Group, no? Pero hindi siya connected doon sa rason kung bakit ka kulay orange ngayon. Doon ako interesado ko doon sa the reason why you were put behind bars. Kasi ang sinabi mo ay parang hindi ka maharas. At the same time, maybe, inclusive of that arrangement, is for your protection in the, in your business, the protection of your business and customs. Tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay, now, yung reason kung bakit ho kayo nandito dito sa Quadcom na ito, dahil yung connection mo with the case that you've already been convicted of the crime, no? Sinabi nyo.
sinong nag-approach sa'yo in this particular transaction? Kayo ba ang pumunta sa Davao Group na may shipment? O kasi nung una kang tinanong ni Kong Jinky, naawa nga, karamihan naawa sa'yo. Kasi ang sabi mo, akala sa'yo ng tao, ikaw yung smuggler ng drugs. No? Ang pagkakaintindi ko is hindi ikaw, sabi mo hindi ako drug lord. Ibig sabihin hindi ako nagsasmuggle. Ibig sabihin yung pumasok na shipment ay hindi sa'yo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ngayon, yung shipment na ito containing this shabu, paano ka napunta dito? Ikaw bang nag-approach sa kanila o o sila ang nag-approach sa'yo? Actually, simulan ko muna po, Your Honor, kung okay Kasi lang. Davao Group din, the same group. Tama ba? Davao Group yung na-mention mo. You've mentioned the name of Manscarpio and Congressman Pulong. Sila po yung Okay, nag-mention so yun. what did yung mismong itong arrangement na ito, transaction na to, kasi ang dami namang nasa tracking business, 'di ba? Marami kayo sa tracking business, 'di ba? Opo. Okay. Marami ding mga consignees, I'm sure. Sabi nga ang sagot mo nga kay Congressman Flores is maraming consignee diyan, 'di ba? Tama ba? Opo. Oh. So what made you so special na parang ikaw yung napunta dito? Hindi lang special, na malas kung bakit ikaw. Paano? Dahil ba masyado kang kalapit nila or ikaw ang nag-approach sa kanila for this particular transaction? Kasi kung ikaw nag-approach sa kanila, it would appear to me na ikaw nag-smuggle. So paano? Can you explain to us kung... Pwede po bang anuhin muna yung kung bakit ako na-convict? Yes. Kasi unang-una, explain ko lang sa... Hindi, explain mo na lang sa akin yung paano itong kaso na ito na nasama ka among all the many tracking businesses involved within customs, doing business in customs, legitimate business. I'm sure your business used to be legitimate, di ba? I'm sure your business was legitimate when you're doing business with customs, di ba? So how come among all the tracking businesses, among all the consignees who've been accredited by customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment, which apparently came out to be drugs? Simulan ko po muna doon kay Kenneth Dong. So, siya po yung nag-inquire nitong shipment na to itong MCLU 600-1881. So, tinanong niya sa akin, regular shipment lang naman ito Pero, doon nga, sa Senate hearing, nalaman ko na yung kay Manili, meron siyang mga items doon na tinanggal doon sa packing list. Nandoon po yung metal cylinder. So, nung papunta po kay Kenneth Dong, nung binigay niya sa akin yung packing list, wala pong nakalagay na metal cylinder doon. Wala rin po, ang nakalagay lang doon, mga general na merchandise lang. So, tinrate ko siya na isang normal na shipment. So, di na ako sa proseso na normal. So, TJ, ano mo nga to? Paano ba itong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko sa normal na proseso. Wala po talaga kaming alam kung may shabu yan o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, May 15 pa lang, nagsasubmit na ng manifest yung barko. 24 hours bago siya mag-arrive sa port, KBOC. So, doon pa lang, kung mayroon silang hinala na ito, maling shipment ito, dapat sabihin natin, dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga kontrabando ito. Pwede na nilang i-alert doon So, green lane ito, pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush Hindi naman sinasabing sa akin ni Kenneth na, ilabas mo na yung... Si Kenneth, ano ni Kenneth? Customs broker ba siya? Hindi, client ko po siya. I'm sorry? Client mo? Opo, Okay. siya po yung nag-inquire sa shipment na to. Okay. Congressman Sia, Mark, ikaw ba nag-i-smuggle ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi. Hindi po. Ano lang, ukay-ukay lang, saka ano pang ini-smuggle mo? Drugs. Para maintindihan niyo po, pagka sinabi mong general merchandise, smuggle na yon. Ayun, oo. So, ibig sabihin, pag general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan? General merchandise. Kasi po, para malaman niyo po yung proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan.
So, isipin niyo po yung trabaho ng FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung exporter sa China. Itong si Hongfei dito sa Valenzuela, kung saan nahuli yung drugs, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga, mga products nila, ikino-consolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat eh. Kung i-declare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise. Your Honor. Go ahead, Monsieur. Thank you. So, you were saying about Kenneth Dong. So, you were kliyente mo siya. So, is it safe to assume that this Kenneth Dong knows this shipment, kaya pumunta siya sa iyo to avail of your services? Tama ho ba? Opo. Okay, pakipaliwanag nga. No, so, gusto kong malaman kung paano ka napunta dito. Ayun po, nag-inquire po siya. Tinreat ko siya na regular shipment dahil wala namang kontrabando o kahit ano man dun sa kanyang pinadalang packing list. So parang normal lang, hindi ko pinag-isipan ng masama. So sabi ko nga po, May 15 pa lang nagkaroon ng manifest. Matagal po yan na-release. Parang kada araw, nagbayad ng OLRS, nagbayad ng ganito. Hindi siya minadali. Ibig sabihin, hindi siya nakalabas agad-agad. Hindi po, pero naka-green lane po siya. Naka-green lane. Opo. Okay. Anytime po doon, kung talagang merong balak silang anuhin yon, pwede nila i-red Ilang lane. weeks ba bago na ilabas ninyo itong shipment na to? Yung kay Kenneth Dong na yung pala meron lamang droga. Ilang weeks o ilang months? Kundi ako Despite the fact na naka-green lane siya. Alam ko po kasi na baba na siya May 17 pa lang, nasa port na siya. Okay. So, na-deliver siya May 24 na. So, mga 1 week. Mga 1 week po. So, yung regular na processing for the green lane. Ang green lane po, kung mamadaliin siya, mga 2-3 oras, mailalabas mo na yung container. Oh, sige, okay. So May 15, may sabi mo, may mga fees na, processing fees, tapos hindi pa nailabas. May manifest na sa barko. Ibig sabihin, nandiyan na siya. Okay. Hindi pa lang siya, parating na siya sa port. Okay. So doon pa lang, ginagawa yun para si BOC, kung tingin niyang may problema, pwede na niyang i-red lane. Pwede na niyang i-alert. So, maski si BOC, wala siya nakikitang kahit anumang anomalya dun sa Pero hindi shipment. nyo alam kung sino talaga yung may-ari ng shipment na to. Hindi po. Hindi nyo alam. Hindi po. So, ikaw ang naghanap ng consignee, tama ba? Yun ba yung pagkaintindi ko? Opo. So, nag-inquire siya sa akin. Siyempre, tatanungin din niya dahil nga po si Hongfei, hindi naman po siya accredited dito. Okay. Kailangan niya ng consignee for hire. So, yung pay, yan ang tunay na may-ari? Opo. Yung shipment Based na yun? dun sa, opo, kasi para malaman nyo rin po, yung proseso doon naman sa China, pagka mag-e-export siya kasi naglo-load ng mga gamit eh. So pupunta siya sa container depot ng shipping lines, siya mag-aasikaso nun, dadali niya sa warehouse, siya yung maglo-load, siya yung mag-i-stuff ng mga gamit. Now, I'll ask you, kasi yung very important sa akin, Mr. Chair, yung timeline eh. Kasi I think the reason why you approach the Davao Group, it's because for you, 1 week is too long for a green lane shipment. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung within 1 week, ito yung rason kung bakit mo in-approach ang Davao Group. Tama ba? Para malabas ba? Gusto ko lang namin maintindihan. Hindi po, itong particular na shipment na ito, kaya naman siya nailabas ng, dahil hindi po siya rush eh. Okay. Ang container, ang truck ko lang po noon, 8 lang po eh. So, kung hindi naman siya rush, di gagamitin ko siya sa ibang kliyente ko na nagra-rush ng shipment. Yun na lang ilalabas ko muna. Kaya nga, gusto ko lang kasi maintindihan, no? Sabi ko nga, gusto kong tayihin yung senaryo, no? Sa case mo ngayon. Ang sinabi mo, kaya nga, given na yon, nag-enroll ka, etc., nag-ano ka, di ba? And then later on, you did not know that the shipment, kasi nakapasok ka na sa kanila eh. That's the first scenario that happened. And the transaction there was successful according to you, no? Now, here we are now. Di ba? So, pumunta ka seeking the assistance of the same group for this shipment to be released. Tama ba? Opo, lahat po ng shipment. Lahat ng shipment. In the particular shipment, itong may
may laman na shabu. Opo. Tama ba? Pero yun nga po, sinasabi ko po, hindi ko po alam yung tungkol dyan sa shabu na yan. Aha. So, ang alam ko lang po is general merchandise yan. So, Okay. pag nung 24 na i-deliver namin, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, 26. Itong pa lang po nalaman na meron palang metal cylinder. Okay. So, I'll go to Mr. Jimmy Guban. Mr. Jimmy Guban, is this the same shipment na sinasabi na pag-aari nung Davao Group o pag-aari ni... Hindi. Tama ba? Your Honor, sila ho ang nagpoprotekta. Okay. So, Your Honor, kasi dadagdagan ko lang yung kay Mr. Mark Taguba. Yes, please. Sa port of origin po, doon sa port of loading, may mga consolidator. Well, I will tell you frankly, that is the job of Michael Yang. Okay, He is Michael one Yang. among the biggest consolidator sa China. Wait lang. The same Michael Yang that was shown in the matrix of PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. If I may, Yes, Congressman please. Adjong. Yes, no? please. Jimmy, kasi medyo seryoso yung aligasyon na yan. No? Yes, sir. Anong basihan natin para sabihin mo na si Michael Yang ang consolidator? Para lang sa kaalaman namin lahat. Kasi may madaling magpangalan eh. Your Honor, I have testified already. One among my shipments, according sa galing yun sa kanila. Siya lang ang nag-consolidate sa China. The same also, Your Honors, na mga nawawala na containers. Iwan information po ito, Your Honor, na sila ang nagko-consolidate sa China, nawawala sa Port of Manila, nawawala sa Port ng Taguluan. Sino nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang consolidator? Your Honor, may testimony already dahil kayak sa I akin. know, ang I harap. know. Kahit Si may Mr. testimonya ka, iba ngayon. Sabihin mo sa amin, sino? Si Mr. Henry Tan, Your Honor, at saka si Mr. Abiliera kung bakit nila ako in-invite. So si Mr. Henry Tan ang nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang nagko-consolidate. Yes, Your Honor. And who is this Mr. Henry Tan? One among also the financer, importer, Filipino-Chinese? Filipino-Chinese, Your Honor. Nandyan siya sa customs? Negosyante yun, Your Honor. Negosyante. Anong negosyo niya? The same din, Your Honor. Nagpaparating din ng mga kargamento before. So, General partner na. merchandise din. Yes, general merchandise. So, na hinihingi niya rin po ng clearance. Meron ka bang report na ginawa sa Bureau of Customs sa pagiging intel operative mo noon na i-red flag yang Henry Tan na yan? Your Honor, I have submitted reports ng isang malaking bodega sa Giginto, Bulacan. Who owns the bodega? Marami po yan, Your Honor. One among them is the Okay. consolidator galing kay Michael Yang. Yan po yung... Sige. Yung Henry Tan, anong report mo sa Bureau of Customs about Mr. Henry Tan? Meron ka bang ginawang report? Yes, Your Honor. And what does the report say? The same, Your Honor. Practicing general merchandise. So, Yun ang mga para deklarasyon siyang nila. Mark Taguba rin. Yes, Your Honor. So, kaya nga, sinabi mo ba doon sa report mo na si Henry Tan ang nagsabi sa iyo na si Michael Yang ang consolidator nitong mga goods na ito from the port of origin? Yes, Your Honor. That is also included in my affidavit in this Quadcom, Your Honor. So, okay, sige. Thank you, Congressman Adjong. Please continue. Mr. Chair, have we invited Henry Tan here? We actually did, but we don't know kung sino yung where to find this. Perhaps Mr. Major Cascolan would know. Kilala mo ba si Mr. Henry Tan? No, sir. So you have no idea who Henry Tan is? No, sir. So si Jimmy, alam mo ba saan ang opisina niya? Saan ang Your ano Honor, I niya? give already the former address that I knew sa Binondo. So yung dati niyang address that you know, ibinigay mo na sa, can you check nga, COMSEC? Yes, Your Honor. And ask the assistance of the PNP to locate this Mr. Henry Tan. There's another name he mentioned, Mr. Chair. Sino pa yung isa? Maliban Yang. kay Henry Tan, meron ka pa mention na pangalan eh. Michael Yang. Your Honor, si Small Boy Abiliera. Oh, Small Boy Abiliera. Sir Small, oh. Would like to also, Mr. Chair, direct the COMSEC to try to contact Mr. Abiliera. The Councilor Abilera was here last time. He attended this hearing. And we will again invite him in the next Quadcom hearing. Sige, please continue. Thank you. Congressman Thank you, Mr. Chair. So, balikan ko lang. Alam ko, parati ito tinatanong sa iyo, Mr. Mark Taguba. No? Balikan ko lang si Mark. Mamaya tatanungin kita, Mr. Jimmy Guban. Mark, so, nag-usap kayo ni Kenneth
And then, paano napunta yung usapan nyo to a point na nagte-textan na kayo ng certain nanny at saka ano, di ba? Parang yun, ganun yung ano eh. Can you please supply the events and the information? Kasi gusto kong malaman how did you arrive into deciding na kailangan mong i-tap again your Davao connection in order for your shipment to be released the soonest possible time. So after Kenneth Gudong, saan ka pumunta? Sinong tinext mo? Hindi po, lahat po ng shipment talaga, nagbibigay ako sa Davao Group. Okay, so, sige. kasama tong shipment na ito. Okay, so ibig sabihin, kasama na yung shipment na yun kaya Opo. nagbibigay ka. Okay. May na-mention ka na mga pangalan kanina. No? Sabi mo, pumunta ka ng Davao, tama ba? Yes po. Nagkaroon ba kayo ng meeting with all of these personalities that you mentioned? Sino yun? Si Nani? Can you yung Yes, mga po. Davao group na sinasabi mo? Si Tita Nani po, si Jack, si Jojo, si Noel, si Big Brother, si Big Small. Brother is yung si Councilor, sino yun? Abiliana? Hindi po, si Gerald Capuyan po yun. Allen Okay, Capuyan. okay. Tapos si Small yan. Tama ba? Yan po. So ito yung, so sasabi mo ba na para silang lobby, kumbaga, kung sa politika sa states, may tinatawag na special interest groups, no? Na na tumutulong sila sa isang bagay para makuha kung ano yung gustong makuha ng kliyente nila. So parang ganun sila, parang pressure group sila para mas mapadali yung transaction mo. And in this case, yung mga releases ng shipments mo, tama? Yes po. Okay. So saan kayong nag-meeting? Nag-meeting ba kayo? Sinabi mo, nag-meeting kayo sa Davao. You were sent to Davao. Did you go to Davao on your own or was it part of the arrangement? Ayun po. Pinapunta po ako sa Davao. Okay. So, yun nga po, wala naman akong kilala sa Davao. Si Jack po yung nag-ano sa amin noon, sa instruction din ni Tita Nani. Dinala naman ako ni Jack sa isang restaurant. Hindi ko na po maalala kung saan kami nag-meet. Yun po, nakamit ko po si Small. Ayan. Nag-usap kami tatlo. Sinabihan nila ako, yan, Mark, ito, barkada ito. Yan si Small, yan ang number 1 counselor dito, ganyan. Okay. Tapos sinabihan naman ako ni Small noon na kung papasok ka sa amin, kailangan regular kang mag-remit. Huwag kang papalya. So iba pa yung binibigay, okay. So iba pa yung binibigay mo na 170? Akala ko ba yun ang enrollment na? Iba pa ito? Hindi po. Ito, 5 Yung million. enrollment po, yung 5 million po yun. O ito nga yung sinasabi mong nag-enroll ka? Opo. Okay, sige. Please, ano? Tapos meron yung kada weekly. So yung enrollment lang yun para makapasok ka sa kanila. Tapos kada container na i-release mo, magbabayad ka sa kanila. 10,000 po yun. Mhm. So binigay mo itong 5 million na enrollment fee. Sabi Opo. mo binigay mo kay Councilor, tama ba yun? Small? Tama, no? Yes po Mr. yun. Chair, Yes, please. nabanggit mo nung last hearing natin, nung tinanong namin si Small, itinanggi niya eh. Itinanggi yung 5 million, itinangging nakausap kanya. Itinanggi niya yun. Okay. So, paano mo ipapaliwanag yun? Your Honor, pagkakaalala ko po, hindi po niya tinanggi na nagkausap kami. Ang itinanggi lang niya is Yung 5 million. Yung 5 million. So, syempre, ano niya yun istorya niya yun. Isa storya ko. So, i-deny niya talaga yun. Pero, ang tanging pweba ko lang, sabi ko nga, kung ang hinahanap niyo po is, nagbigay ba ako parang resibo ba? Na tinanggap niya yung 5 million, parang gano'n. Tingin ko wala naman pong gagawa ng gano'n eh. So, ang tanging pweba Pero ko lang... meron ka record noon, sarili mo. Wala resibo yan. Totoo yun. Pag nag-resibo ka, tanga ka na. Pero ang natanong ko, meron kang tinatago na personal na journal dyan na itong Isbol Abiliera tumanggap ng 5 milyon. Meron kang tinatago dyan, di ba? Yun ang ipakita mo sa amin. Aha, sige po. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, what appears to me, Mr. Chair, Mark, is, although bata ka nung oras na yun, pero I'm sure, meron ka namang idea sa negosyo, di ba? If somebody asks you for a 5 million pesos as an enrollment fee, you wouldn't give it that easily, no? Without knowing kung ano yung kapalit, di ba?
Yes po. Okay. So what made you decide na itong 5 million ko ay guaranteed na yung protection at saka yung yung mga request ko ay may bibigay sa akin o makukuha ko? What made you feel safe that that's an investment eh. Kung akong tatanungin mo, I'm not a businessman, but that's an investment on your part. You've given 5 million enrollment fee. In exchange is protection and for all of your shipments to be released as quickly as possible. Hindi ho tama ho ba yun? So, what made you decide to go to Davao despite the fact na ilang beses kayo nag-meet ni Nani at saka ano? Balikan ko lang po dun sa... Okay. So kay Tita Nani pala, okay. Weekly po talaga, nagre-remit ako sa kanya. So sabi ko po... Saka nagre-remit kay? Minsan po, sa kanya mismo. Sinong kanya? Kay Tita Nani po. Okay. So minsan po tatawagan niya ako, nandito ako sa baba, sa tapat na lang opisina ko yon. O minsan naman, pupuntahin niya ako sa isang lugar, doon kami mag-meet. So weekly po yun, kada container po na napaparating ko. Doon naman po sa yung naging insurance ko po. Ang totoo po niyan, tama po kayo, parang sugal po yun. Pero ang naging basihan ko na lang po si Jojo Bacud kasi taga sa amin po siya eh. Kilala ko po siya noon pa. So, si Jojo Bacud, kasama ba sa Dovo Group? Well, I assume kasi siya yung nag-ano sa kanila eh. Nag-refer sa kanila eh. Okay. So, Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Tita Nani and Jojo in the hearing. With the indulgence please, of yeah, sure. Congressman Adyong. Yes, what is the motion? That we invite a certain Tita Nani and Jojo in the next hearing. Second. There is a motion to invite a certain Tita Nani and a certain Jojo in the next scheduled Quadcom hearing. Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. So, Comsec, please invite the two personalities mentioned. Sir Chair. Please proceed. Yes, please help me understand, Mark. Gusto ko lang talagang yung the whole transaction that happened. I want to know, earlier, you responded na you've been paying 170,000 to Tita Nani, di ba? Hindi po. I'm sorry, to the customs, yung Tara system. That's it. Yung 170,000 po yun, may breakdown Per po container, yun. yes, okay. So may tara doon, meron din customs duties, merong shipping line. So this is already exclusive of the 5 million enrollment fee. Bukod po Okay, po yun. bukod pa yon. So hindi yun guarantee na dahil nagbabayad ka ng 170,000 ay enrolled ka na. Tama? Enrolled ka na meaning nakapasok ka na dun sa grupo na magpo-protect sa tayo, sir, di ba? Tama? Yes po. Okay. So when you were asked to pay for the 5 billion, ibig sabihin, this is another layer of protection naman. Tama ba? Hindi po, yung 5 billion po yun, yun eh, pagpasok mo pa lang sa Yun kanila. nga, exactly, yeah. Kasi ang gusto kong tanungin is why do you have to pay for another 5 million when you were already dealing with the same persons? You were already helped by, kasi di ba sabi ko kanina, the reason why na nagtiwala ka kasi lahat ng mga transactions mo before napalabas, di ba? Ito po. Okay. So, now, dahil malaki yung tiwala mo, ang tanong ko is you were already dealing with the same persons, Tita Nani, etc., ganito. So, my question is, why do you have to pay for another 5 million pesos over and above those amounts that you're paying these people kung meron na kayong engagement early on? Gusto ko lang maintindihan, help me understand. Kasi parang ang impression sa akin, Mr. Chair, pardon my ignorance, gusto ko lang talaga malaman. It's going to be another layer of protection if you ask me. Because you need to pay up a additional 5 million insurance policy, di ba? Ganon yung labas niya sa akin eh. Yes. Gusto ko, paintindi mo daw sa akin, Mark? Yung 5 million po, isang beses lang po ako nagbigay sa kanila. Okay. Yung pumunta po ako ng Davao. Ano lang yun? Kumbaga, walang container na involved doon. Ano lang yun? Baga, para makapasok ka lang sa kanila. Okay, now I understand. Okay. So, ibig sabihin, kailangan talaga nila for your protection. Opo. Okay. So, ganun yung pagkaano ko. So, ngayon, ang tanong ko ngayon,
you've mentioned big names, di ba? Parang ang na-mention mo is, isa sa nagtiwala ka sa mga taong to, nagbigay ka ng 5 million because may nami-mention sila ng mga pangalan tulad ng yung si Man Scarpio, Attorney Man Scarpio, Congressman Pulong Duterte. What made you at least convinced na talagang isang grupo ito at ito sila Nani, ito sila, sino pa yung mga na-mention mo ng mga pangalan, ay talagang magagamit nila, if ever, no, presumed, no, na the allegation is magagamit yung kanilang influence. So what made you convince na itong Davao Group ay talagang sila yung nabumuo nito? Yun nga po. Yung mga container ko nga po is na green lane po lahat. Ang totoo po niyan, kung tutuusin, nabanggit ko lang talaga sila sa congressional hearing nung last time eh. At yun nga po, dahil yun po yung pakiramdam ko na kung bakit nagkaroon ng kamalas-malasan itong buhay ko. Hindi ko po talaga balak na sabihin yung mga pangalan nila ng mga panahon na yun. Marami pong congressman noon na marami nagtatanong, talagang hindi ko po ako handa. So bigla akong nabanggit yun. At yun nga, ako talaga wala naman akong pakialam kung sino man. Nabanggit mo kasi sinasabi sa'yo. Opo. I mean, sinasabi nung mga kaano mo. Opo, yun po. Gusto kong saklaruhin na wala naman po talaga akong pakialam kung sino man talaga yung nasa tuktok niya na nagmamaniobra sa Bureau of Customs eh. Kung sino pa yan. At ang nagsasabi naman yan sila. Nakita niya naman yung mga text messages. So wala rin naman akong dahilan para siraan itong mga taong ito, sila Paulo Duterte at Man Scarpio. Hindi, naniniwala naman ako sa'yo. Kasi ako naniniwala ako sa'yo na ang gusto mo lang, punto de vista mo is mapaganda yung negosyo mo. And I believe you in that. Ganito lang, gusto ko lang tanungin, may na-mention ka na Chinese name na from the place of origin nung itong shipment na to. Ano yung consignee kasi hindi siya accredited dito? Yun po yung Hongfei. Yun po yung Hongfei export, import. Tama ba? How is this connected with Michael Yang? Because I've mentioned somewhere the name Michael Yang. I'm sorry, I've heard about Michael Yang. Was it you, Jimmy Guban? Or ikaw ba, Mark? Siya po yata. Okay, sige. Gusto ko lang maintindihan. So itong itong kumpanya na ito sa China, wala silang accredit. So they need a partner here, local consignee, tama ba? Yeah po. Doon po pumapasok. How many times is this company in China been sending shipments to the Philippines and needed more local consignees? Would you know? Base po doon sa nakita kong investigasyon doon sa Senate, kasi may logbook sila eh. Marami din silang iba pang mga broker consignee na ginagamit. Okay. So, wala na po akong personal knowledge kung ilan. I think, Mr. Chair, this is very important, no? Kasi if what Mark Taguba is telling us is true, na itong, pakiulat nga, yung company na yon, yung Chinese company. Hongfei. Now, if this is true, kasi sa kanila galing yung shipment, di ba? Tapos kumuha lang si Mark ng local consignee kasi hindi nga sila accredited sa customs. So they cannot actually do business here in the country. They cannot export. So somebody has to claim ownership over these shipments. If that is true, then I believe we need to go back to how many times has this company been sending shipments? And what are the consignees? Kasi baka naman up to now, hindi natin alam, baka pumapasok pa itong mga ito, di ba? Itong company na ito. So, may I request, Mr. Chair, I believe we have our partner here at the Bureau of Customs. Maybe we can request for that data, no? Para po malaman namin kung paano. Yung shipment na, kasi I'm sure you also have a data with, kung ano yung local consignee, yung shipment, place of origin, yung shipment nitong kumpanya na to, at saka yung mga consignees na nag-claim ng ownership, no, doon sa mga shipment na to. Maybe we can that can help us probably, Mr. Chair. So, Attorney yes. Buko, can you provide the Yes. committee data on Hongfei, no? Hongfei ba yan? Hongfei, yeah. Hongfei, yung Okay. Mr. Richard Chen. Yes po, Your Honor. So, yung owner ng Hongfei is Mr. Richard Chen, or ang Chinese name niya is Chen Julong. Tama, no? Yes po, Your Honor. Okay. So, I'm sure he has a lot of importations in the past
o baka hanggang ngayon meron pa yan. So, pakibigyan ng datos ang committee ito. Gusto nating tulungan. Yes, please. Yes, Mr. Chair. We will provide the... Sige, maraming salamat. Because we want to help out also customs on how to surveillance and protect our borders from the entry of these contrabands. No, we want to help them out because what I see, Mr. Chair, based on the testimony of Mark Taguba, we're dealing with transnational crimes. Yes. Yung drugs, transnational to. Hindi lang ho ito nagkukuha lang sila ng mga partners nila dito sa Pilipinas para lang maipasok yung kanilang shipment. We're talking about how many tons of shabu, 'di ba? It's so shocking to me, Mr. Chair, and it's mind-boggling because the time that 6.7 tons of shabu was smuggled in the country during the time when the Philippines was declared a war against drugs. So parang napaka-ironic kung kailan pinapatay yung mga tao sa daan, tsaka pumasok yung laking tonelada ng shabu. So we are looking at transnational crimes here, Mr. Chair. So we want to help out also Customs, our partner agency, Okay. the Customs. For my last, I think last two questions lang po, Mr. Chair. Sige, last two questions, Mark? Congressman Madjo. 1 year kang nagnegosyo. I mean, sabi mo, 2017, 2018, di ba? Yes po. Your Okay. So, ibig sabihin, sa palagay mo ba itong Davao Group na to, nandyan na ba sila? Matagal na? Before your entry? Honor. Wala po akong Okay, wala kang personal idea. So, knowledge maybe po. I'll ask Jimmy Guban. Jimmy, narinig mo naman yung testimony ni Yes, Your Honor. yung mga sagot ni Mark Taguba. By the way, Yes, Your Honor. magkakilala ba kayo ni Mark before itong mga kasong to at yung nangyari? Yes, Your Honor. Magkakilala na kayo? Yes, Your Honor. Pero have you ever done, business or transaction together? Nakikita ko siya, Your Honor, sa office ng CIS. Oh, pero hindi mo siya kilala like personal na pare, may papasok or wala. Wala kaming usapan po na ganyan kasi yung tatay niya used to be a former customs, Your Honor. Okay, so ano yung masasabi mo doon sa sinasabi niyang Davao Group? That is correct, Your Honor, from the start of 2016. In fact, even yung positioning sa Bureau, nanggagaling sa Davao Group. Okay. So, kaya si Mark ay nag-i-enroll sa Davao Group para mabilis ang facilitation ng kargamento nila. So, yung 40,000 na sinasabi niya, yun yung may resibo lang na pumapasok sa customs. Maybe 10,000 or 15,000 sa shipping line. Then the rest of that, ay doon na yung sa grupo ng Davao Group. Okay. So, regardless na po yun, kung anong klaseng kargamento ang papasok, which is kaya nag-proliferate ang illegal drugs, illegal, pati na ho agricultural products, ang dami po noon. Kasi hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Okay. Congressman Yes, Adjong, please, I saw Major Cascolan nodding his head. Does that mean that you are confirming what Jimmy Guban is saying? Yes, Your Honor. So alam niyo yung ganong sistema o kalakaran sa loob ng customs? Sir, it has always been the system, Your Honor. Okay, would you be able to name people who are behind these kinds of system? Unfortunately, Your Honor, I've been assigned to the Port of Iloilo for 7 years before I was transferred just this October of 2024. Other than that, Your Honor, the happenings during those times, 2016 to present, I do not have much knowledge, but I can get only information through the grapevine. So grapevine information lang. Pero dun sa post mo sa Iloilo, Yes, Your Honor. is this happening? No, Your Honor, because Port of Iloilo only just recently had containerized shipment. So before that time, only bulk shipments were brought to Iloilo. Bulk shipments meaning wala hindi containerized. Yes, Your Honor. So hindi pwedeng itago. Ibig sabihin, makikita Wala. mo kung Wala, yan ay Your semento, bigas. Yes, Your Honor. So iba talaga yung nasa loob ng container. Yes, Your Honor. So ngayon, containerized ang shipments dumadating dyan. Yes, Your Honor. Are you now with the Manila port or still in Iloilo? I'm now the executive officer of the Customs Narcotics Office, Your Honor. Okay, sige. Please For my continue. last, I guess, okay, so, Mr. Chair, Congressman Abante. alam ko na marami rin ka rin alam. So, are you willing to talk to us in an executive session to tell us everything that you know? I will try my best to answer all your questions, Your Honor.
Thank you. Please proceed. Yeah, Last Mr. for your Chair, last question. For my last question, I believe Mr. Guban, maski hindi ito ata kinwento or sinabi ni Mark as a form of responses sa aming mga membro ng committee, alam mo na may kalakaran na ginuto. Tama po ba? Yung Davao Group, alam mo? Yes, Your Honor. Okay, even without his testimony or without his answers, you already know that there is a group called Davao Group operating within customs. Yes, Your Honor. Okay, sige. So, Mr. Chair, for my last, and maybe Mark Taguba, do you still stand your position that you have no idea whatsoever na itong shipment na inarrange niyo ni Mr. Kenneth Ong na galing kay Hong something yung tapos kumuha ka na ng local consignee ay may lamang droga. Do you still stand with that? Wala po position? kaming alam. Wala sa- kang kaalam-alam. Okay. Wala po talaga. Sige. Now, Mr. Chair, for my final manifestation, Mr. Chair, I would like to manifest, I guess, that the testimony of Mr. Taguba is in fact corroborated by Mr. Guban. No, kasi alam niya maski hindi niya na In fact, before we invited Mark Taguba, Jimmy Guban already relayed to us portion of that kind of arrangement and what you call this, yung ganong klaseng pagpapalakad. And then he also mentioned about certain names which appears to be names mentioned by Mr. Taguba. And yet they don't know each other. They know maybe sometimes nakikita sila, but they are not the type of persons na friends or nagkaroon ng negosyo. So, Mr. Speaker, the fact that they not that close and they haven't done any business together, as a trucker who's doing business in customs, as a former head of the intelligence division in the customs, makes, Mr. Chair, to my knowledge, at my understanding, it makes their testimony more believable. Because there's no reason for one of them to lie for the benefit of the other. Hindi naman magbe-benefit, Mr. Chair, si Mr. Guban kung mag-corroborate. So I think, Mr. Chair, it's parang yung sinasabi po nila sa English na cut from the same cloth kung titingnan natin yung storya nila. So it makes it believable, Mr. Chair, because there's no point for either Jimmy Guban or Mark Taguba to lie to benefit either of the two, Mr. Chair. So, Mr. Chair, para sa akin po, we need to, apart from looking at the real scenario, who are the culpable persons involved in this kind of transaction, particularly the case of Mr. Guban and Mr. Taguba. I think I'm confident, Mr. Chair, I'm just saying this, that under the current leadership of our commissioner right now, and with all of this information coming out, this committee, Mr. Chair, this committee can help out, and I believe the current leadership of the customs is really committed to really reform the Bureau of Customs and really strengthen our borders from protecting our streets from the entry of contrabands. And we do have confidence in the Bureau of Customs currently, and we do not want to help you out. Okay, so yun po, that's my last manifestation. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mark. Maraming salamat, Jimmy. Okay, thank you, Congressman Adyong. The next interpellate is Congressman Paulo Ortega. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. I'll make it a little short because most of the questions have already been asked to Sir Taguba. Itong tanong po na to, pwede pong sagutin ni Sir Mark at ni Sir Jimmy kahit magkasunod po. Masasabi niyo po ba na nung time na yon yung Davao Group ang pinakamainit na grupo, kumbaga sila yung pinakamagandang grupo na maging part ng negosyo o maging katrabaho nung time na yon? Yes po, Your Honor. Yes. Opo. Ikaw, Sir Jimmy, ano masasabi mo dun sa time? Yes po, Your Honor. Kumbaga, it is the hottest item in the menu, parang ganun, no? Yes, Your Honor. From the start, after the outtaking from Malacanang, ganon po ang Hanggang customs matapos. nakainit. Opo. Maraming salamat. Balikan ko lang, no, Mark, kasi na-mention nyo mo na kanina from the questions posted by our honorable colleagues, our members. Itong Davao Group na to na kasama po si Tita Nani, Jojo Bacod, Congressman Pulong Duterte, and different actors,
Masasabi mo ito yung composition ng Davao Group, Mark? Yes po, Your Honor. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paulo Duterte po. Yan po ba ay common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Yes po, Your Honor. Normal na napag-uusapan, parang it's passed around, hindi po walang alanganin, wala pong masasabi na hindi kayo sigurado? Yes po, Your Honor. With that, Mr. Chair, I will end my short interpellation, but I'll add a brief manifestation kasi na-shock po ako dun sa sinabi ni Mr. Jimmy Guban, and I'd like to ask him kung pwede niya pong ulitin. Since, sabi niya po kasi, since time immemorial, nangyayari na po lahat ng mga to, not only with our problems with drugs, pero po nasabi niya po yung tungkol sa bigas or sa agricultural products. Tama po ba, Sir Jimmy? Yes po, Your Honor. So, Mr. Chair, siguro yung knowledge po na nalalaman ni Sir Jimmy tungkol po dito, not only with drugs, but not only with what we're tackling now, pati po dun sa bigas, will be a vital source of information po, lalo po sa ating Quintacom, Mr. Chair. So I would like to manifest na we should consider na adding as a resource person sa Quintacom si Mr. Jimmy Guban. Again, thank you, Mr. Chair, for the time.